5 ang patay habang 31 naman ang sugatan sa naging demonstrasyon sa Kenya. At Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei nanawagan sa mga botante na magkaroon na mataas na voter turnout sa paparating na presidential election. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Hindi bababa sa 5 ang patay habang 31 ang sugatan sa nangyaring protesta sa Kenya. Tutol ang ilang grupo sa panukalang pagtataas ng buwis dulot ng inflation. Gumamit ang pulisya ng mga bala, tear gas at water cannons upang i-disperse ang mga demonstrador. Ayon kay Kenyan President William Ruto, matinding banta sa kanilang pambansang seguridad ang mga nangyayaring protesta at hinayjack umano ng mga masasamang tao ang usapin patungkol sa panukalang batas. Ipinakalat na ng Kenyan Defense Ministry ang kanilang mga sundalo upang tulungan ang kapulisan. Binatikos naman ng mga human rights at civil society groups ang naging pagresponde. Nanawagan si Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei sa mga mamamayan ng Iran na lumahok sa paparating na presidential election sa Biyernes. Ito ay upang maghalal ng kapalit ng yumaong Pangulo ng Iran na si Ebrahim Raisi na nasawi sa isang helicopter crash noong Mayo. Aabot sa 6 na milyong antelope ang naobserbahan noong nakaraang taon sa isinagawang Comprehensive Aerial Wildlife Survey sa South Sudan. Kasabay nito, nagbabala ang mga conservationists sa dumaraming banta ng commercial poaching at bigyan ng importansya ang wildlife dahil sa malawakang pagkasira ng planeta. Sa kabila ng mga hamon na ito, layunin ng South Sudan na mas protektahan ang wildlife upang ipakita ang yaman ng South Sudan sa buong mundo. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.